Okay, Gospel Reflection, 10th Sunday in Ordinary Time. So, ano ang Gospel Reflection natin ngayong araw? No? Na walang kapatawaran yung panlalait natin sa Holy Spirit, no? Yung sinasabi na yung mga ginagalaw ng Holy Spirit baka gawa ng demon. Well, it takes a lot of faith, no? Kasi merong kayang gawin si Lord na hindi kayang gawin ng uh, ng kaaway o ni Satanas. There's a difference, no? At saka kita mo naman pag gawa na galing sa itaas, mabuti. Pag gawain galing pagkabaliktaran nun, syempre alam na natin na gawain ng kaawa yun o ni Satanas. Mga ganun. At saka yung mga yung pagtalima sa kalooban o dun sa kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa atin na hindi mababali, naka-imprint na yun sa ating pagkatao. Yun yung sinasabi nila yung guhit ng palad mo o yun. No, na minsan lahat na nangyayari sa buhay mo kahit gaano mo planuhin, still the Lord's plan will work and will happen. So yun. Kasi minsan, although nangyayari din yan, di ba? Pag gumagawa tayo ng mabuti, lagi tayong pinupulaan. Yun nga lang magsalita tayo. Yun lang magsalita ka, ang tingin ng iba, insensitive ka na. May bitawan ka lang isang word, sasabihin, insensitive ka na. So, bakit? Di ba? Pag ganito yung sinabi mo, ay, napaka-insensitive naman. Well, hindi nyo muna tignan kung saan nanggagaling yung tao. Lahat naman ng salitang binibitawan natin o ng mga actions na ginagawa natin may pinaguhugutan. So, bakit hindi nyo makita yung anggulo ng tao? Of course, kasi minsan, people might view it empathetically. Yung, oy, may nangyari na ngang masama, hindi mo inilulugar yung sarili mo dun sa tao na yun. Maaring apathetic yung iba, hindi sila empathetic, apathetic sila. Hindi sila lumulugar dun sa ng tao, pero may dahilan kung bakit. Hindi naman sa pinagtatanggol ko sila kasi may mga tao naman na sobrang sensitive. May mga tao kasi na they're making issues out of it. Big deal sa kanila yan. May mga tao na maliit yung issue, pinalalaki. So, ganun yun. Kahit na ang katapat lang nun simpleng pag-uusap at simpleng apology lang, pinalalaki. Or minsan, hindi naman na kailangan pansinin. Kung alam nyo yung pinanggagalingan ng tao. So, yun yung gospel reflection. Isipin mo si Lord, mapagbintang ang prinsipe ng demonyo based dun sa gospel. That's something. Tapos yung sasabihan pa si Lord na nasisiraan ng ulo. So, bakit? Because yun na nga yun, nasisiraan ng ulo because they cannot understood what the Lord is doing. Pag hindi mo maintindihan yung pinagsasabi o ginagawa ng kapwa mo, iisipin mo nasisiraan sila ng ulo or sinasaniban ng demonyo. So, yun lang. Kasi Lord pala nakaranas din ng ganyan. So, yun lang po.